Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Pinagpala tayo dahil makakapakinig na naman tayo ng salita ng Diyos. Pero bago po ako mag-umpisa ng aking sharing, ay ini-invite ko po kayo, inaanyayahan ko na tayo ay mag-focus dahil tayo po ay muling lalapit sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Father God in heaven, aming amang makapangyarihan sa lahat, aming amang banal, maraming salamat na naman ngayong umagang ito, una sa paggising mo sa amin ng maayos at malakas ang katawan. Salamat dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon na makapakinig, mag-aral at magbasa ng iyong mga salita. Muli mo po kami samahan, turuan, gabayan, buksan niyo aming puso at isipan para lubusan namin itong maintindihan. Lord, I pray na mag-focus po kami sa pag-aaral na ito dahil kailangan namin ang iyong salita sa aming buhay upang mabuhay kami ng maayos, upang maging mas masaya, patagumpay ang aming pamumuhay, Lord, upang mas maging malalim ang aming relation po sa inyo. Maraming salamat, O God, and I pray na muli po akong samahan, turuan, gabayan, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Lord, salamat dahil narito ka. Kasama ka namin makikinig at mag-aaral ng iyong mga salita. Kaya tagumpay po ang gawain ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasampa ka namin sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang mga i-upload, lalong-lalo na itong aking sharing ng salita ng ating Diyos. Mga kapatid, dito po ako mag-share ngayon dito sa Hosea chapter 1. Dito po ako mag-umpisa, pero gusto ko pong basahin sa inyo itong introduction ng libro ni Hosea. Sabi dito mga kapatid, mamahalin mo pa rin ba ang taong paulit-ulit ka nang sinaktan? Mahirap sagutin at mukhang imposible. Pero sa libro ni Hosea, ito ang pinakita ni Lord sa mga taga Northern Israel. Sulat ang libro ni Hosea nung mga panahon na nagkakagulo na ang mga taga Northern Israel at malapit na silang bumagsak sa kamay ng mga taga Assyria noong 721 BC. Kaliwat kanan ang kasamaan sa kanilang bayan, pero puro, sabi dito, ulitin ko lang, kaliwat kanan ang kasamaan sa kanilang bayan, puro pagmumura, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw, at kataksilan ang ginawa o ang ginagawa ng mga tao. Hindi sila naging faithful kay Lord at binaliwala nila ang kanyang kasunduan. Dapat lang na parusahan at pabayaan ni Lord ang mga taga Northern Israel, pero hindi niya ito ginawa. Instead, pinakita niya sa kanila ang wagas niyang pag-ibig. Sinabi ni Lord sa chapter 11 verse 9, hindi ko itutuloy ang matindi kong galit. Ang Ephraim ay hindi ko nawawasakin ulit kasi Diyos ako at hindi tao. Ako ang banal na Diyos na kasama nyo at hindi ako darating para parusahan kayo. Marami ang nakaka-relate, sabi dito, sa kwento ng buhay ni Hosea. Kasi
pinakita nito ang matinding pagmamahal ni Lord para sa mga taga Northern Israel kahit ilang beses na siyang pinagtaksilan at iniwan ng asawa niyang si Gomer. Mahal pa rin niya ito at handa siyang tanggapin muli ito. Pero bago sila magbalikan, kailangan munang magsisi ni Gomer at matutong tanggapin ang kanyang pagkakamali. Ganito rin ang dapat gawin ng mga taga Northern Israel. Pinapakita lang ng librong ito ang matinding pag-ibig ni Lord sa kanyang piniling bayan. Amen. No? Napakaganda. Sinasabi dito, kagaya ng Northern Israel ay nagtaksil din, sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kagaya rin sa kwento o sa buhay ni Hosea na yung kanyang asawa ay nagtaksil din ng alunya ng ilang beses. Pero sabi niya dito, bago sila magbalikan, kailangan munang magsisi ni Gomer at matutong tanggapin ang kanyang pagkakamali. Ganito rin ang dapat gawin ng mga taga Northern Israel. Pinapakita lang ng librong ito ang matinding pag-ibig ni Lord sa kanyang piniling bayan. Yan ang sabi dito sa introduction. At dito sa aking i-share sa inyo dito sa chapter 1 ng Hosea at dito po ako mag-start sa verse 1 at tatalon po dito sa verse 10 and 11 po yung aking i-share sa inyo. Sabi dito sa verse 1, ito ang pinahayag ng Panginoon kay Hosea na anak ni Beri noong magkasunod na naging hari sa Judah sina Uzziah, Jotham, Ahaz at Hezekiah, habang naghahari naman sa Israel si Joram na anak ni Joash. Ito, verse 2 mga kapatid. Ito ang unang sinabi ng Panginoon kay Hosea, mag-asawa ka ng babaeng nangangalunya. At ang iyong mga anak ay ituturing na mga anak na babaeng nangangalunya. Ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa akin na kanilang Panginoon dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. So, dito tayo magpo-focus sa verse 2 hanggang verse 10 and 11. Ulitin ko po yung verse 2 para maliwanagan po natin, maintindihan natin ito ng lubusan. Ito ang unang sinabi ng Panginoon kay Hosea. Pag-asawa ka ng babaeng nangangalunya. At ang iyong mga anak ay ituturing na mga anak ng babaeng nangalunya. Ito ang magiging larawan ng kataksilan ng aking mga mamamayan sa aking na kanilang Panginoon dahil sa pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Pinakita dito yung kataksilan, kaya pinag-asawa si Hosea ng babaeng nangangalunya at marami nga siyang naging anak at patuloy pa rin nangangalunya itong kanyang naging asawang si ang pangalan po niya dito sa Biblia ay si Gomer, mga kapatid. Si Gomer po yung kanyang naging asawang nangangalunya po, at sinabi nga niya magbabalikan lang sila kung magsisisi siya at tatanggapin ang kanyang mga naging pagkakasala. Ito rin ang sinasabi sa atin ng Diyos. Magsisi tayo sa lahat ng ating kasalanan. Ano man ang ginawa natin, pagkakamali, pagkukulang sa Diyos, papatawarin niya tayo. Pero kailangan natin magsisi sa ating mga kasalanan. Aminin natin na tayo nagkasala sa ating Diyos. Malaki ang ating pagkakasala sa Diyos. Sumamba rin tayo sa mga Diyos-Diyosan, dun sa mga gawa ng tao, mga kapatid, at marami pa tayo iba. Hindi natin pinansin yung kanyang mga salita noon na nababasa natin, naririnig natin, baliwala lang sa atin, nagpatuloy tayong mamuhay sa ating kagustuhan. Hindi natin inalam yung mga gusto ng Diyos, yung mga plano ng Diyos sa atin, para mas maging maayos, masagana, tagumpay yung ating buhay, lalong-lalo na yung magkaroon tayo ng intimate relationship sa ating Diyos at tanggapin ang
ang ating Panginoong Hesus na ating maging Hari, Panginoon at personal na tagapagligtas. Hindi natin ito alam noon, binabaliwala natin ito noon. At ngayon, ito ang sinasabi sa atin ng Diyos, magsisi sa lahat ng kasalanan, aminin na tayo makasalanan at tanggapin natin ang Panginoong Hesus na ating maging tagapagligtas. At sabi po dito, sa verse 10, sinabi ng Diyos na sa verse 2, na sila'y nangalunya dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero darating ang araw, nakakaawaan ko sila at pagpapalain. Dadami sila tulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi kayang takalin o bilangin. Sa ngayon ay tinatawag silang kayo'y hindi ko mga mamayan. Sila'y tatawagin mga anak ng Diyos na buhay. Magkakasamang muli ang mga mamamayan ng Juda at Israel at pipili sila ng iisang pinuno. Muli silang uunlad sa kanilang lupain. Napakasaya ng araw na iyon para sa mga taga Jezreel. Mga kapatid, magpapatawad ang ating Diyos kahit gaano katindi yung ating mga kasalanan. Sabi nga, pagpapalain uli, mga kapatid, ang mga taong yun, ang mga taong nagsisi sa kanilang mga kasalanan, inaccept na sila'y marumi, na tayo'y marumi, makasalanan, at tanggapin ang ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Yan ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito, mga kapatid, ng ating Diyos. Dapat natin itong isabuhay, dapat natin itong gawin, tuparin, at sabihin, i-share din sa ating mga mahal sa buhay at sa lahat ng tao, para sila rin ay magsisi, para sila rin ay umamin sa kanilang mga kasalanan, upang mas maging maayos, masaya ang buhay at mas maging maganda talaga yung ating buhay dahil sa paghingi natin ng tawad, sa paglapit natin sa Diyos, sa pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus, magkakaroon na tayo ng magandang relationship sa ating Diyos. And I pray na sa paghingi natin ng tawad sa ating Diyos, hindi na natin ito babalikan kahit kailan. Dahil ito'y pinagsisihan na natin, nalaman na natin na makasalanan tayo, nagkamali tayo sa Diyos, hindi na natin ito babalikan. Magpapatuloy na tayo nagmamahal at sumusunod sa ating Diyos. Yan po ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayong umagang ito. Magmahalan tayo, magkaisa tayo, lalo-lalo na mahalin natin ang ating Diyos ng buong puso't kaluluwa, ng buong kalakasan natin, mga kapatid. Yan ang tinuturo ng ating Diyos. Hanggang bukas sa aking sharing, mga kapatid. Dito naman, babalikan naman natin ang chapter 2 ng Hosea. Ulitin ko lang, dito po ako nag-start sa chapter 1 at nag-focus tayo sa verse 2 hanggang 10 and 11 ng Hosea. So, I pray at alam ko naman na tayo'y maraming natutunan sa sinabi ng ating Diyos ngayong umagang ito. Magbalik loob na tayong lahat sa ating Diyos. Magsisi at aminin ang ating mga kasalanan. Sabi ko nga, huwag na natin itong balikan. Dahil yan ang gusto ng Diyos. Pag nagsisi na tayo sa ating mga kasalanan, hindi na natin ito babalikan kahit kailan. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan. Nabasa at napag-aralan na naman ngayong umagang ito. Muli tayong mananalangin, ipagpapasalamat natin ang salita ng Diyos na ating napakinggan. Mahal tayo ng Diyos, kaya niya tayo kinakausap. Tayo naman ang kakausap sa ating Diyos. Magsiyuko tayo. Father God in heaven, aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad, maraming salamat ngayong umagang ito sa iyong salita na aming napakinggan at napag-aralan na naman, Lord. Salamat. Dito, sinasabi mo sa amin, Lord God, na kami nagtaksil sa iyo. Kami sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Kami tumalikod sa iyo, Lord. Kaya sa mga oras na to, Lord, kami patawarin mo po sa lahat ng aming mga kasalanan. Sa aming pagtataksil sa iyo, Lord. Patawarin mo po kami.
po ng aming mga mahal sa buhay at lahat ng tao sa mundo, Lord. I pray na mapatawad mo po kami lahat. Patawad, Lord. Patawad po. Salamat sa iyong mga salita, Lord, na nagtuturo sa amin ng kaayusan ng aming buhay. Nagtuturo para kami maging mas malapit sa iyo, Lord. Salamat po. Salamat po. Salamat, Lord, dahil lagi kang nandyan. Pinapaalalahanan mo kami, pinapaalala mo yung iyong mga salita na dapat namin gawin, lalo-lalo na yung iyong mga pangako sa amin, Lord. Yung mga plano mo sa amin, Lord. Salamat po, Lord, dahil sa kabila ng aming karumihan, sa kabila ng aming katigasan ng ulo, sa kabila ng aming mga kasalanan, pero tinatawag mo pa rin kami na magbalik loob sa iyo, Lord. Napakabuti mo, Lord. Napakabuti mo sa amin. Tunay ang iyong pag-ibig sa aming lahat, O Diyos. Maraming salamat. Salamat dahil kahit patigas ang ulo namin, Lord, kahit patuloy kami nagkakamali at nagkakasala, pero ang biyaya ay hindi napuputol dahil gusto mo kami magbalik loob sa iyo. Kaya salamat, Lord, sa iyong kabutihan. Salamat, Lord, sa lahat-lahat na ipinagkakaloob mo dahil ang lahat ng bagay na meron kami ay galing sa iyo, Lord. Salamat po. Salamat. Lord, guide us always. Lahat ng nakikinig at sumusunod ng iyong salita, Lord, huwag mo pong pabayaan. Ingatan mo po, samahan mo po, proteksyonan mo po, gabayan mo po, pagpalain mo po ang buhay, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. Salamat po, Lord, sa iyong salitang makapangyarihan. Dahil may natutunan na naman kami, and I pray na maisabuhay namin ito at maishare din sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. In Jesus' name. Turuan mo po kami, turuan mo po ako na maglingkod po sa inyo ng maayos at tama. Dagdagan mo po yung aming pananampalataya sa iyo, Lord. In Jesus' name. Salamat po muli sa katagumpayan ng aming gawain ito. Hanggang sa susunod pang mga gawain ito, Lord God, sa mga sharing namin, huwag mo po kaming pabayaan. Lagi mo po kaming gabayan at turuan, Lord, upang tama yung aming isi-share, Lord God, at galing lamang sa iyong salita. Salamat po muli, Lord, nagtagumpay ang gawain ito dahil kasama ka namin. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa tanging pangalan na aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, lahat po tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Alam ko, mga kapatid, in my heart, na narinig ng Diyos ang ating panalangin at Kanya itong sasagutin, Kanya itong tutugunin. Salamat sa ating Diyos. Claim nyo na, mga kapatid. Claim nyo na lahat ng pinanalangin nyo, narinig ng Diyos at itutugunin niya ito. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.